isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikipahagi sa isa lamang tinapay. Mga kapatid, tayo lubog sa panalangin. Panginoon, sumagot kong ito'y muling nagkakatipon ang iyong mga anak, upang ikaw ay muli naming papurihan at pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin sa isang linggong nagdaas. Dadako po kami sa pakikipagkaisa sa iyo, sa pamamagitan ng pagtanggap ng tinapay at pag-inom sa saro, ang batas ng ubas, kararawan ng iyong kamatayan sa upang tubusin ang aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong kadakilaan at sa pag-ibig na pinadarama mo sa amin sa araw-araw. Ama, sa iyo po ay aming sinusuko ang aming mga sarili. Ikaw na po ang bahala sa amin. Umasa po kami na kami lagi mong iingatan at pagkakalooban ng iyong mga biyaya sa araw-araw. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang binibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Jesus, ng gabi sa ipagkanulo ay 20 ng tinapay. At nang siya ay nakapagpasalamat, ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. At gayon din naman, nawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon at sinabi, ang saro ito ay sa bagong tukan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kapagkat sa tuwing kaling niyang pinakay na ito at inuman ninyang saro, ay niyayang ninyong pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating. Kaya ang sino man kumain ng tinapay o minum sa saro ng Panginoon at pinararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapuat siya sa atin ang taong kanyang sarili at sa kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng aton sa kanyang sarili. Kaya, sinikira ng katawan ng Panginoon dahil dito ay marami sa inyo ang nangihinag, mga masasakit at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapot kung ating tinandin natin sarili ay hindi tayo nahatulan. Kapagkat kung tayo nahatulan ay pinaburusan tayo ng Panginoon upang huwag tayo mahatulan kasama ng sanglibutan.